Kaya nga po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanong po sa atin ng Diyos, hanggang ngayon, katulad ka pa ba nila, o ka-espiritu ka pa ba, o kasangga ka pa ba, ng mga tinukoy ko kanina, ng mga Pariseo at Saduceo? Ito ang tanong po sa atin po ng Panginoon. Huwag ko kayong mag-alala, malapit na tayong matapos. Hindi pwede na yung pagiging impulsive ay nandun pa rin sa atin. Alam nyo, habang tumatagal na tayo sa Panginoon, hindi dapat tayo maramdamin eh. Hindi dapat tayo matampuhin. Dapat wala tayong selos, wala tayong inggit, walang comparison. Si pastor mas magaling kaysa kay pastor. Eh di bali, alis naman ako dito eh. Tuman ako sa Ilocos. Hindi po pwede. Kasi alam nyo, nung nandito ako, meron pang isang seniority sa akin. Si Pastor Rowell. May nagsabi sa akin dito, na yun dati siya yung leader po ng Anang Young Pro. Sabi niya sa akin, alam mo Pastor, hindi ko pinupuri po ang sarili ko. Pinupuri ko po ang Diyos. Kasi na-deliver ko po ng maayos yung salita ng Panginoon that time. Hindi ko lang sinasabi na hindi ko may deliver ngayon. Sabi niya, mas magaling naman yung Pastor Ruel. Sabi ko, hindi. Magaling si Lord. Kasi parehas niya kaming ginagamit. Sabi ko, walang comparison na pwedeng mangyari sa aming mga pastor kahit ako ay nandito. Kahit si Pastor Leo nagtuturo, si Pastor Felix o si Pastora. Bakit? Pare-parehas so kaming lingkod ng Panginoon. Kayo rin naglilingkod sa Panginoon, di ba? Pare-parehas tayong pastor ng buhay mo natin. Kaya ho, mga kapatid ko sa pananampalataya, pinapaalala na po tayo, masabi nga ni Pastor Wilbert, doon po sa seminar. Alam nyo, kahit saglit lamang ho yun, 1.5 days lang. Ang dami ko rin natutunan. Kasi mas pinalawak ni Pastor Wilbert at higit sa lahat ng Diyos yung pagpapastor ko ngayon na nandun ako sa Ilocos. Sabi nga ni Pastor Wilbert, minsan totoo nga yung kanina eh, sabi ko nga, bakit kaya sinasabi nila yun kanina? Nandun ako sa likod. Nagte-testimony sila pero sabi ko, bakit kaya sinasabi nila yung salitang yun? Minsan, bakit tayo meron kaya dito nun? Ano kayo sasabihin ko? Iisip nyo na ba? Pastor Wilbert, minsan, nagpaplano o nagbabalak ang mga church elder and leader na patalsikin ang kanilang pastor. Meron po ba dito nun? Baka nasa Ilocos. Siguro nasa Teresa. Salamat naman kung walang ganito dito. Amen? Amen! Ibig sabihin na lamang, mahal nyo ang inyong pastor. Amen! Pinapahalagahan ninyo siya. Sabi nga ni Pastor Wilbert, sabi nga ni Brother Gemma, at sabi ni Brother Matt, pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, ilibre mo si pastor. Pakainin mo sa labas. Bigyan mo pa ng lagi. Dami magpapastor niyan. Ang dami pa namang kabataan dito. Amen?
Bakit? Kasi sa paglilingkod natin bilang mga naglilingkod sa Panginoon, alam nyo, sabi ko nga kanina, meron sa Ilocos. Totoo meron sa Ilocos. Makakala nyo nagbibiro ako, no? Meron akong kilalang pastor sa Ilocos, malaking church po siya. Yung pastor mo nila sa church, pintalsik doon sa mismong church. Saan po ba dapat nakatira ang pastor? Harayin ko po kayo. Saan dapat nakatira ang pastor? Dapat po ba may personate ng pastor? Personage? Meron o wala? Saan yun? Sa church. Alam nyo? Sabi nyo, bakit namang ganun? Meron pala talaga doon. Pero hindi ako yun Oh, malaking church yun doon sa sa Pasukin. Alam niyo kung anong ginawa niya sa pastor? Pinalis nila sa church. Doon sa parsonage. At yung parsonage, ginawa nilang room ng mga bata. Ano ang ginawa ng pastor? Kapilitang umalis. Kawawa naman si pastor. Gagawin po ba natin sa pastor natin yan? Hindi. Tutulungan pa natin sila. Pasasaganahin pa natin ang kanilang buhay. Kasi bakit? Tutulungan nila tayo para sumagana tayong lahat. Tutulungan nila tayo para maging matibay tayo dun sa spiritual natin pong buhay. Tutulungan nila tayo para patuloy na paigtingin ang pag-ibig natin sa Diyos. At tutulungan nila tayo para patuloy na ang kalooban ng Panginoon ay mangyari sa Iglesia ng Diyos. Sa paglilingkod natin mga kapatid, pasensya na po ulit. Kaya nga po, mga kapatid ko sa pananampalataya, sabi nga ni Pastor Wilbert, kung ang pastor ninyo ay may ginagawang kalokohan, huwag kayong matakot. Bakit? Anong sabi ni Lord? Vengeance is mine. Ako ang gaganti. Ako ang mag-aalis sa kanya. Hindi kayo. Hindi ako. Hindi kayo. Si Lord. Pero dahil ang paglilingkod natin po sa Panginoon ay nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal, mas lalo natin pinapahalagahan. Alam niyo, ang gagawin ng shepherding grace. Kasi pinakikita niya yung kahalagahan ng shepherd at ng sheep. Meron kayang kambing dito? Kambing na magiging kabayo. Kambing na magiging kabayo na sisibang ay, sige na, umalis ka na dyan. Sige na, bilisan mo na. Tuktarang mo ni pastor. Sige na. Hindi po ganon. Walang elder and even the member of church na dapat gumawa kay pastor niya. Ang sabi ni Pastor Wilbert, dapat ang lahat ng nasa church ay maging anak, sons. Ang anak hindi aalis, hindi mangiiwan. Kahit wala yung tatay at nanay niya, tatayo siya. Ipagtatanggol niya yung kanyang tahanan. Aalagaan niya, iingatan niya, papahalagahan niya. Kahit wala yung kanyang tatay at nanay. Dahil anak siya. Alam niya kung paano pahalagahan
ang isang bagay, lalo na ang kanyang pastor. Ang layo ng pinag-uusapan natin, ano? Hindi ho. Ikaw ang pinag-uusapan natin. Ikaw mismo. Kasama ho ako doon. Pastor ko din si Pastora eh. Pakakala nyo, hindi. Iminulat ng Panginoon yung aking isipan for 1.5 days. Alam nyo, kahit nasa Ilocos ako, ang dami kong naririnig na balita dito. Alam nyo, walang nakakarating sa akin, ano? Sabi nga, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Lagot kayo. Mag-ingat kayo. Magbantay kayo. Huwag tayo maghihimagsik kahit kanino. Huwag tayo magre-rebelde kahit kanino. Lalong-lalo na sa ating pastor. Kaya ikaw ang pinag-uusapan natin. Tayong lahat, ano ba ang karakter na meron tayo? Ano ba yung ibinuo sa atin ng Panginoon? Mabilis ba tayong magdesisyon? Impulsive ba tayo? And even yung paglilingkod natin sa Panginoon, ano ba ang gusto ng Diyos? Even yung permissive will ay ayaw ng Diyos. Di ba? Ano po ba yung permissive will? Yung gusto natin ang nasusunod. Kaya masisipahin natin si Pastor. Okay. Tinapon si Pastor nandun sa punta sa Ilocos. Di ba? Hindi pwedeng permissive will. Kung alalahanin niyo yung Israel, kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Kasi siya na ang hari, humingi pa rin sila ng hari na tao. At sino ang kanilang naging hari? Si Saul. Doon sa 2 Samuel. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kunti na lang. Kasi bakit naman ikaw ang tayo mo pastor? Bakit naman hindi na lang kayo? O kaya hindi iba? Bakit ikaw? Pag sinabing ikaw, ako yun eh. Bakit ako? Alam niyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, pagpapaalala ko dito sa ating Panginoon. Marami akong hindi kakilala ko dito. At after 6 years, tsaka lang po ako nakauwi dito sa kung saan dito ako pinanganak. Medyo lumaki lang ng konti kasi hindi na tumangkad eh. Dito na nagkaisip at nagkamalay at dito na tinubog ng Panginoon, lalo na po sa church ko dito. Before na ako mag-aral sa Bible School, ako po ay nag-undergo ng discipleship kay Pastora. Kaya bago ako mag-aral sa Bible School, meron na akong mga alam. Proud sila pag narinig nila yung mga pangalan namin ni Pastor Rowell na nag-excel kami sa Bible School. Alam nyo, sabi ko nga kay Pastor Leo, ang daming pastor ng JYCC. May mga babae pa dapat. Di ba po, Pastora? Yung kasabayan ko na nag-aral may mga babae. Ilan ho sila? Pwede yung makahingi ng tubig yung balikan ko. Ang dami nyo. Isa lang. Hindi kayo magagawan. O, di ba? Kasi sabi ng Bible, isang basong tubig lang ibigay mo sa pastor. Piniglas ka na, kaya nag-aagawan sila eh.
Oh, hindi po yun. Pero totoo yun. E paano kaya kung may kulay? E paano kaya kung laki? Kaya nga po, mga kapatid ko sa pananampalataya, paano ba natin i-apply ang salitang ito? Yung ating sa ating pong teksto. Una-una, ikaw na Kristyano. Kristyano po ba tayo? Born again po ba tayo? Ikaw na Kristyano, born again, ang sabi ng Lord, sa pamagitan ni Apostol Pablo, diyan po sa Hebrew, unang-una, sabi dito, tanggalin, iwaksi, at alisin. Ang alin? Ang lahat ng uri ng kasalanan na maaaring nakakapit pa sa atin. Kilala mo ang iyong sarili, tama? Pero higit na nakakilala sa iyo, walang ibang kundi ang Diyos. Siguro isipin nyo, kilala din ako ni Pastora. Tama, makikilala ka ni Pastora. Hindi pwedeng hindi kayo makilala ni Pastora. Alam ni Pastora kung ano ang ugali na meron ka. Alam ni Pastora dito kung sino yung matampuhin. Meron ba dito nun? Meron. Sabi nyo, wala. Meron? Kilala nyo? Sabihin ko. Hindi na, meron talaga. Bakala nyo, nagbibiro ako. Kaya kasi nasabi ko sa inyo, hindi ako nagtatagal dito. Pero based on my assessment, simula nung nakilala ko siya, still, nandoon yung pagiging matampuhin. Yung reformation ng Lord, hindi talaga nabuo. Yung pagbabago ng Lord sa kanyang buhay, even na ginagamit siya ng Panginoon, hindi talaga naging nabuo. Pero kapag, sabi mo, born again naman yun, pastor ha? Oo, born again yun. Kristyano yun. Pero ano? Natampuhin pa rin kasi. Siguro inisip mo, sino yung sinasabi ni pastor? Ako kaya yun? Hindi niya naman ako kilala. O ilan lang ako kilala ko dito. Sister Carol, si Brother Gemma, si Brother Pastor, si Brother Dam, nakilala ko na rin. Si Brother Al. Diyan ka pala, Carlo. Si Amli. Si Mandy, kilala ko yan. Sister Mabel. Ninang Lorna, ikaw ba yan? Ikaw po yan? O si Ninang Lorna Aurelio? Kaya nga kakaunti lang kilala ko dito. Pero meron kakilala ko dito na nandun pa rin po yung pagiging matampuhin magpasangan ngayon. Kaya ang sabi niya ng Panginoon, di ba? Tanggalin, iwaksi, alisin. Alin? Ang lahat ng masasamang pag-uugali. Even yung kasalanan, even yung masamang espiritu kasi yun eh. Sabi niya, good ba yun? Hindi mo, bad. Bad spirit yun. Yung nanatili ka dun sa selos, kaya sa pagiging matampuhin, kaya ang tagal-tagal mo na sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid ko sa pananampalataya, ang tanong ng Panginoon, mahirap ba itong gawin? Mahirap kung hindi si Kristo ang may-ari ng buhay mo. Pero kung si Kristo ang nagmamay-ari ng buhay mo, siya talaga ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kaya mo yung tanggalin. Kaya yung mawala. Kaya yung maalis. Kayang baguhin ng Panginoon kung sino at ano ka, base doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di ba? The old has gone and the new has come. Kung ano ka dati. Sabi nga nung binautismohan namin ni Pastor Leo, alam mo Pastor,
Dati nagmumura talaga ako. Yung salitang Ilocano. Sabi niya, nagmumura talaga ako, pastor. Pero nung nagkaroon ng prayer revival sa church, sabi niya, hindi na ako nagmumura ngayon. Ang pagbabago, even ito ay progressive. Pero kapag nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka mananatiling matampuhin. Amen? Hindi mananatili ang selos mo sa iyong puso. Hindi ka mag-iimagsik. Hindi ka magre-rebelde. Mananatili ka sa pagiging mababa. Kasi ganoon ang Panginoon eh. Mababa. Yung salitang humility, pagpapakababa. Hindi lang siya basta humble. Humility. Sobrang baba. Pangalawa, ang sabi dito, buong tiyaga. Matyaga po ba tayo? Lalo't mainit dito. Sa Ilocos din ho, mainit. Mas mainit ho doon. Kasi wala siyang insulation foam. Dito nga meron pa, mainit. Meron pero mainit pa, di ba? Kaya nga po sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid ko, kahit paano kahirap ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, dapat magtiyaga mo tayo. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang magtiyaga hanggang wakas ay siyang maliligtas. Paano ka maliligtas kung wala kang tiyaga? At ang sabi sa kasabihan, kapag may tiyaga, nilagang ano? Ang isa sa bunga ng Espiritu ay ang pagtitiyaga. Ngayong sinasabi, makakala kasi natin yung siyam na prutas ng Espiritu ay singular, ay plural pala. Singular lang po yun. Paisipin nyo, plural yun, marami eh. Hindi, singular lang yun. Kapag may pag-ibig ka, meron ka dapat kagalakan. Kapag may kagalakan ka, meron ka rin kapayapaan. Kapag may kapayapaan ka, meron kang kagandaang loob. Kaya nga po, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito may pagpapaalala lang sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo pare-pare sa magtsatsaga sa mundong ito, paano mangyayari ang pangarap mo para sa iyong pananampalataya? May pangarap po ba tayo? Para sa iyong pananampalataya? Meron ka bang pangarap sa iyong pananampalataya? Ano ba ang pinapangarap natin para sa ating pananampalataya? Tanungin ko po kayo. Ano bang pangarap ninyo para sa inyong pananampalataya? Siyempre, ang tumibay, lumakas, pero ang pinaka-pangarap dapat natin doon sa ating pananampalataya, maliban sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay ang makasama natin ng Diyos pagdating ng panahon. Hindi naman tayo naglilingkod dahil gusto lang natin na may masabi sa atin ng ibang tao. Mabait yan, mabuti yan, hindi. Naglilingkod tayo sa Panginoon base doon sa ating pananampalataya dahil gusto natin na may mangyari sa atin sa hinaharap. Ano yung hinaharap? Makasama natin ang ating Panginoon. Pangatlo, hindi na lang. Pag-alas 11 na, gutom na kayo. Pangatlo, ito ng ating Panginoon kay Jesus. Nakatuon po ba ang iyong paningin kay Jesus? O nakatuon doon sa magagandang bagay na meron sa mundong ito? May nakita lang kayong pogi. Lalo sa mga babae,
Hindi nyo na tinigilan ng titik. Dapat mapipilipin na yung leg nyo. Kahit sa magaganda. Brother, anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan mo? Ikaw. Cristo. Kanino po siya, anak? Sa basketball. Parang si Brother Juan. Magkakasama sila, Pastor, sa basketball. Okay. Tinanong ko lang ho, kung ano pong pangalan niya. Pogi. Siguro kung naging babae ako, nililigawan kita. Pero lalaki ako eh. Di ba, Gab? Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Yesus. Kasi bakit? Baka maalipin tayo ng sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Ang daming ipinapakita sa atin ng diablo sa mundong ito, mga kapatid. Ang daming pwedeng sumira sa ating pananampalataya. Ang daming pwedeng magpalayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero walang ibang mag-desisyon dyan kundi ikaw. Kung gusto mong magpatuloy sa Panginoon, magpapatuloy ka. Pero kung ayaw mo magpatuloy sa Panginoon, mag-desisyon ka na ayaw mo magpatuloy. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, di namin sinasabi mga pastor na bed of process ito. Tandaan nyo, ang roses meron din yan tinik. Meron din po siyang pinagdaraanan po ng mga pagsubok. At ang paglilingkod doon natin sa Panginoon ay punong-puno ng pagsubok. Marami. Kapag una kang naghumakbang na gusto mong sumunod at maglingkod sa Panginoon, tandaan mo, mas lalo kang susubukin ni Satanas para malaman mismo sa kapaintulutan ng Diyos kung sino at ano ka sa kanyang harapan. Yung paglilingkod na ginagawa mo natin, mahalaga ito sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi sa kung ano man ang nasa mundo na ito ay dapat maingatan mo natin ang ating pong mga mata rin. Huwag mo natin masyadong ituon dun sa mga bagay na parang ang sasaya ng ating mga mata, magiging hawaan ng ating mga mata. Lalo-lalo dun sa mga gadget, di ba? Usong-uso na ngayon yan. Kasi ngayon, ang gadget, ang cellphone, katabi mo lang sa higaan eh. Pero yung Bible, katabi mo ba sa higaan? Ang cellphone, unang-una mo yung bubuksan. Hahagilapin mo ba yan? Pero ang Bible, bubuksan mo ba, hahagilapin mo? O itatabi mo sa higaan mo? Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, ano po ba ang dapat natin gawin? Ano po ba talaga ang dapat natin respond sa inaalok na mundo po ito? Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ito dapat yung respond natin. Even ipinapakita sa atin ng diablo yung katangian ni Peter na masyadong padalos-dalos, even yung katangian ng mga Israelita na humingi ng hari, yung permissive will. Pero alam niyo kung ano ang nangyari? Napahamak silang lahat. Paano kaya kung ang Panginoon ay ano? Yung gusto niya ang nasunod. Tanungin ko po kayo, nasaan po kaya tayo ngayon? Malamang wala ako dito. Wala rin si Pastora. Wala rin si Pastor Leo. Wala rin si Pastor Felix.
Pero ang gusto mo ng Diyos, base dito sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, basahin ko sa inyo, ito bubabasa ko. Hindi ko na kasi ito mabasa talaga. Maliban na lang kung malinaw na malinaw itong ilawan na nasa aking harapan. Well, okay, English version po tayo. Verse 12, verse 1, sabi po ito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Bakit? Ito yung hinahanap sa atin ng Diyos. Yung respond natin sa Kanya. I-offer natin ang ating pong buhay kahit na ang gaano kahirap ang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kahit gaano kahirap ang sumunod sa Panginoon, ibigay natin ang buong ating pong buhay without anything na reservation sa atin. Ang paglingkod mo sa Panginoon, hindi mo namin sinasabi na napakadali. Mahirap. Pero walang mahirap kung si Kristo ang nasa buhay mo. Walang mahirap. Madali lang ang lahat ng bagay. Magiging payapa, magiging maayos, at magiging masagana. Kaya nga sabi ng Panginoon, diba? Sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. The will of the Lord ang dapat bumaba lagi. Ang gusto ng Panginoon ang dapat bumaba lagi sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Kaya ikaw na nandito ngayon, nais tayong gamitin ng Panginoon sa mas malalim na kapamaraanan para yung kanyang kalooban ay mangyari. Kaya nga tayo nagtutulong-tulungan, di ba? Alam niyo, bless ako. Bakit? Meron kaming napag-meetingan. Meron naman kami magiging bisita. Ulit sa Ilocos. Di ko na alam kung nandun pa si Pastor Layo ulit. Kasi pag ganun siya eh. Hindi pwedeng pagpaganon na pero bang palipad na pag lumipad na ibabalik. Gawin ko po kayo. Pag lumipad ang aeroplano, di ba? Kailangan pasulong. Kailangan mong pabalik. Patras, hindi. Pag ganun siya. Kasi nakita namin din yung Pastor Ray yung development nila, yung eagerness nila. Sinasaluduhan ko ang buhay, ang Panginoon sa buhay ni Pastor Leo. Ang laki kasi po ng naitulong po niya pagdating doon sa ministry. Kaya nga ho, palipad tayong lahat. Ibig sabihin ng palipad, yung nais ng Panginoon na paglipad natin, nandoon yung kanyang plano at kalooban. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, ang tanong na lamang po sa akin po ng Panginoon po dito, sabi dito, the Lord questioned us sa lahat po sa atin na nandito po ngayon. Uulitin ko, how do we respond to the calling of this world? Even you are in the flesh. How do you respond? Mahirap po kapatid na kapag sinarili mo kung ano man ang meron na.
Alam niyo itong laman mahina talaga. Base doon sa Matthew chapter 26 verse 41, mahina ito. Pero when the Spirit of the Lord ang lumukob sa iyo, kagaya doon sa Acts chapter 2, magagawa mo kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi ka matatakot. Hindi ka mag-aalala. Sa paglilingkod namin sa Panginoon, ang isa pang hiningi sa atin ng Diyos as wisdom. At bilang mga naglilingkod sa Panginoon, alam ko naman, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa ating lahat, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin, inialin niya yung buhay niya para sa atin. Kaya po ba din natin ibigay ang ating pong buhay para sa ating pastor? Ang hirap bata ng pinagagawa mo. Kaya po ba natin ibigay ang ating buhay para sa ating pastor? Wala nang sumasagot. Baba na ako. Kaya po ba natin ibigay ang ating pong buhay para sa ating pastor? Sabi niyo, parang ang hirap kasi ng tinatanong ninyo yun. Ibigay ko ba yung buhay ko? Dapat. Kasi mahal natin sila. Yung support, yung pag-aalaga, at yung pagsagana ng kanilang buhay ay nakabase sa suporta nyo sa kanila. Bagamat ako'y pastor din. Kasi yung church sa Ilocos po, hindi pa ho siya ganun kalaki at karami. Papunta pa lang. Kaya nga po mga kapatid ko sa pananampalataya, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Ang Panginoon ang dapat maging sentro ng ating mga buhay. Nandiyan ang ating pastor para tayo ay turuan, para tayo ay hubugin, para tayo ay alalayan, para tayo ay paalalahanan. Dahil mahal nila tayo. Amen? Vice versa lang yan. Kung mahal tayo ng ating pastor, dapat mahalin din natin sila. Pahalagahan din natin sila. Tinuturuan nila tayo ng mga bagay pang spiritual para para tayo ay tumibay at tumatag at para dumating ang panahon na kayo ay gamitin ng Diyos, na kayo ay hindi naman sinasabi na maging katulad nila, maging parte ng ng itinakda ng Panginoon para lalong lumawak ang kanyang kalooban, ang kanyang plano sa mundong kinagagalawan natin. Kaya, kailangan ka ng Diyos. Kailangan ako ng Panginoon. Ikaw, kailangan ka ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, kailangan tayo ng Panginoon. Para lalong mapulpil yung kanyang plano at kalooban sa buhay mo natin. Itong church, alam nyo, hindi ito mananatili dito. Amen? Hindi ito mananatili dito. Magkakaroon kayo ng sariling church building. At aircon pa. Hindi na kayo pagpapawisan dito. Hindi na mababasa yung kilikili ninyo. Hindi na tutuloy mga pawis ninyo. Kasi kung ano yung plano ng Panginoon, dapat masunod sa buhay mo. Kaya ulitin ko mga kapatid, napakahalaga mo. At ikaw yun. Walang iba.
Doon sa mga kabataan nandito, kahit nakakailang kayo through basketball, pero alam nyo, may plano sa inyo ang Panginoon. Hindi kayo nandito dahil aksidente. Itinakda ito ng Panginoon na kayo ay nandito para maging kagamit-gamit din sa kanyang ubasan. Alam niyo si Pastor Leo, nung una ko yan nakilala, sobrang mahihain talaga niyan. Tahimik. Parang yung baka sabi nila parang hindi makabasag pinggan. Pero pagdating sa paglilingkod, nung siya talagang ginamit na ng Panginoon, basag na basag ang pinggan. Ang puso ng tao. Kaya, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutan. Kailangan pala ako ng Diyos. Kailangan tayo ng Diyos. Amen? Tapos na ba ako? Tapos na ako. 11. Tayo mong lahat po ay magkikita, tayo po ay manalangin. Muli ho, Ama nating Diyos, maraming salamat. Dahil alam ko, Panginoon, na tunay na napakabuti mo sa buhay namin. Salamat sa iyong pagpapaalala mo sa amin. Alam namin, O Lord, na pinili mo kami para mangyari ang kalooban mo at plano mo sa buhay mo namin. Salamat din for your impression, O Lord, muli. Alam ko mapupulpil ang lahat ng bagay na ito. At lahat ng plano mo para sa iglesia nito. Na marami kang i-raise up na kapwa namin manggagawa, na kapwa namin pastor sa iglesia nito. Salamat po, Lord. Kasi tunay nga, Panginoon, na ang mga minamahal mo, yun ay yung pinapalo. Salamat! Kasi bukas ang aming puso, bukas ang aming isipan para tanggapin ang iyong salita. Ikaw nga po, Diyos Espiritu Santo, ang magpaunawa ng lubusan at tuluyan ito sa kanila. Ikaw ang magturo at magbubog sa lahat ng mga kapatiran ko na nandito sa Antipolo. Patuloy, Panginoon, aking panalangin para sa kanilang lahat na pagkakaisahin mo sila, bigyan mo sila ng pag-ibig, bigyan mo sila lagi ng kagalakan at kapayapaan, at patuloy, O Diyos, ang pagmamahal, ang pag-aalaga para din po sa aming pastor ay amin po itong magawa. Sapagkat sa pamamagitan namin, idadaloy mo sa kanila ang masaganang pagpapala. Maraming pong salamat sa umagang ito, sa lahat na napakinig na iyong salita. Bless them all. At patuloy aking ininyataklara sa oras na ito na ang kagalakan, kapayapaan, ang laging suma kanila sa tulong mo, sa gabay mo, Diyos Espiritu Santo, lalong-lalo na sa kanilang paglilingkod na ginagawa at sa mga taong i-raise up mo pa para maging lingkod mo sa iglesia nito. Pinupuri ka namin na ninanakila po, Ama, sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
salamat. Hindi na po ako magpapa-altar call. At binabalik ko po ang lahat ng pabulit pa. Salamat sa ating Panginoon.